Maganda at sexing babae si Diana. Ang kanyang kagandahan ay naging daan kung bakit pansinin siya sa kanilang paaralan. Halos lahat ng lalaking madadaanan niya, otomatikong napapalingon sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi titingin? Kahit na hindi humuhugis ang kanyang katawan sa uniforme, kitang-kita ang kanyang alindog sa mukha niya pa lang. Lalo na ang mga tingin niya na para bang makalaglag ng brief sa mga kalalakihan. Sabi nga ng ibang lalaki, para siyang anghel na bumaba sa lupa. Napaka-perpekto kasi ng mukha ng babae. Matangos ngunit maliit ang ilong. May kasingkitan ngunit katamtaman lamang magmula sa labi kahit walang lipstick. At kahit hindi hawakan ang labi niya, makikitang malambot iyon na tila ba hindi pa nadadampian. Ang taglay na kagandahan ng babae ay ginamit niya kapag meron siyang lalaking gustong makuha. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat, si Diana may itinatagong kahiligan. Sabi ng iba, mahilig ang babae sa mga gawaing mapusok. Hindi lamang halata sa kanyang mukha dahil mukha siyang inosente. Ay, ang ganda-ganda ko talaga. Nasa loob ng sasakyan ang babaeng si Diana habang nakaharap sa maliit na salamin. Makailang ulit nang napatingin sa kanya ang kanyang driver. Nahalata namang naaakit kay Diana. Kuya Rov, maaga mo kong sunduin mamaya. May gagawin ako. Sige po ma'am. Mas matanda lamang sa kanya ang driver niya ng 3 taon at dahil ayaw niya sa pangit, gwapo ang kinukuha niyang driver. Para kasi kay Diana, mas gumagaan ang araw niya kapag nakakakita siya ng gwapo. Bumaba na si Diana ng sasakyan. Napatingin sa kanya ang ibang estudyante na pumapasok sa gate. Sa 4 na taon niya sa paaralan na yun, nasanay na lang din siya sa paulit-ulit na eksena. Para siyang artisang pinagtitinginan at giningitian ng mga tao. Nang pumasok na siya ay naglalakad siya sa hallway. Nakita niya agad ang isang lalaking estudyante na halos 1 buwan niya nang minamasdan. Nakukuha kasi ng lalaking yun ang kanyang atensyon dahil nga werdo at kakaiba ang lalaki sa paningin niya. Huminto siya sa harapan ng lalaki. Nagtataka naman ang lahat ng nakakakita. Ikaw, anong pangalan mo? Ako? May iba pa bang ikaw? Tumingin-tingin muna ang lalaki sa paligid. Nahihiya ito sa eksenang ginagawa ni Diana. Tinatanong kita, anong pangalan mo? Vicente. Vicente ang pangalan ko. Bakit? Samahan mo ko. Hinawakan ni Diana si Vicente sa braso at sapilitang hinila palayo sa hallway. Parang mga asong naglalaway naman ang mga lalaking naiinggit. Nakarating sila sa hardin ng kanilang paaralan kung saan wala nang gaanong taong naruroon. Binitiwan ni Diana ang binata, saka tumingin ng diretso. Sandali, hindi kita kilala. Anong kailangan mo sa akin? Unti-unting lumapit si Diana sa binatang si Vicente. Tila ba naakit ito, ngunit hindi iyon tumatalab sa binata. Ang weird mo. Ikaw lang yata ang hindi tinatalaban ng kagandahan ko sa school na to. Anyway, mas okay na yun para makapag-focus tayo sa study. Study? Anong ibig mong sabihin? May nag-recommend sa akin na friend ko. Sabi niya, matutulungan mo raw ako sa mga subjects ko. Matalino ka raw eh. Nag-tutor ka ba? Magpapatutor ka sa akin? Ikaw? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Pero bakit ka magpapatutor sa akin? Bobo ka ba? Naningkit ang mata ng babae habang si Vicente naman parang nahihiya pa. Sorry, lahat kasi nang nagpapatutor sa akin talagang mababa ang utak. Pero hindi ka naman siguro ganun. O baka naman estudyanteng tamad ka lang. Ano? Papayag ka ba? Kasi kung hindi, edi hahanap ako ng iba.
Marami akong dapat na ipasa. Payag na ako. Pero Kaya kitang bayarin ng maayos. Huwag kang mag-alala. hindi yun ang iniisip ko. Saan naman tayo mag-aaral? Kung sa library, maraming distraction doon. Masyado ka kasing sikat sa school na to eh. Sa bahay, every after class, sasama ka sa akin pauwi sa amin. Ipapahatid na lang kita kapag pauwi ka na. Sige na, aalis na ako. Naiwang nakanganga si Vicente habang kikay namang umalis ang babae. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag. Nagaling pa sa ibang bansa. Mayaman ang pamilya ni Diana. Ang kaso nga lang, nasa Europa naman pareho ang kanyang mga magulang. Nag-iisa lamang siyang anak, kaya wala siyang ibang kasama sa bahay, kundi ang mga kasambahay lang din. Mabilis na lumipas ang mga sandali. Tumunog ang bell, hudyat ng pagtatapos ng klase. Paglabas pa lang ni Diana, nakita na agad niya sa gate ang lalaking si Vicente. Talagang inaabangan siya nito. Tara, Sandali lang. bakit? Ayaw mo? Wala kasi akong pamasahe. May sasakyan ako. Tara na. Parang alalay na bumuntot si Vicente kay Diana, papunta sa paradahan ng sasakyan. Pagdating nila doon, nakaabang na ang lalaking si Rube. Nakabukas na rin ang pintuan ng sasakyan. Ma'am, iba na naman yan ah. Pabiro lang ang sinabi ni Rube, pero mukhang nainis ang babae. Anong tingin mo sa akin? Low class? Kilala mo ko. Mga gwapong dinadala ko sa bahay. Tara na. Pangit ba ako? Hindi sumagot ang babae. Nauna na rin itong maglakad. Inirapan na lang ni Diana ang binatang si Vicente. Ang tingin niya lang kay Vicente, isang kasangkapan para makapasa siya sa kanyang subjects. Kahit kailan, hindi niya na-imagine na makikipagtikiman siya rito. Lahat ng lalaking gugustuhin ni Diana, madali niyang nakukuha, madali niyang makakasama sa kama. Pero kahit na ganun, pinananatili ni Diana ang kanyang pagiging high class. Tinuturing niya lang na laruan at parausan ang mga kalalakihan. We're here, ma'am. Alam ko, dito ako nakatira eh. Pagbaba nila, sinuyod ni Vicente ng tingin ang buong paligid. Namamangha ito, parang nakarating na kasi sila sa probinsya. Marami kasing puno at parang ang bahay lang ni Diana ang naruroon sa lugar na yun. Grabe, dito ka nakatira? Ang layo naman, mahigit 1 oras din yung biyahe natin. Daldal mo. Sumunod ka sa akin. Hindi maiwasan ng binata ang mamangha sa laki at ganda ng bahay. Nagiging ignorante na ito nang hindi nito namamalayan. Papasok na sana sila sa main door, pero nagkalaglagan ang mga dalang gamit ni Vicente. Napalingon din si Diana. Naiirita kasi siya sa mga lalaking mahinhin. Nang tingnan ni Diana ang mga nagkalat na gamit sa lapag, nakita niya ang itim na libro. Napuko noon ang kanyang tingin, kaya naman inagaw niya yun mula sa kamay ni Vicente. Wag mong basahin yan. Bakit wag? Baka lalo ka lamang mawerdoan sa akin. Tsaka, alam ko hindi yan yung mga libro na gusto mong basahin. Hindi nagpapigil ang babae. Binuklat nito ang libro. Sa unang pahina, nakita ni Diana ang pamagat na Aswang sa Probinsya. Hindi na nito binasa pa ang sumunod. Sinarado na nito ang libro at hindi ibinalik sa lalaki. Kunin mo to sa akin kapag tapos ko ng basahin. Teka, nagbabasa ka niyan? Ayoko muna ng tanong. Magpapahanda lang ako ng pagkain, tapos magsisimula na tayo. Gusto kong makapasa sa subject ko, kahit hindi ako matalino, para naman matuwa ang parents ko. Kapag nangyari yun, mas malaki ang ibabayad ko sa'yo. Magsasalita pa sana si Vicente, pero naglakad na rin papasok ng mansyon ang babae. Walang paligoy-ligoy matapos silang hatiran ng pagkain sa balkonahe. Sinimula na nila ang dapat gawin. Seryosong nakikinig si Diana sa mga sinasabi ni Vicente.
para matutunan niya agad ang mga dapat niyang malaman. Masasabi ni Diana, talagang matalino nga si Vicente. Hindi na siya nagtaka. Marami din talaga kasing nagpapatutor sa lalaki. Lumipas ang halos 2 oras, natapos na rin sila sa kanilang session. Aminado si Diana na kahit may pagkabobo siya, may mga natutunan din siya kay Vicente. Natapos din. Yun na muna sa ngayon. Baka abutin tayo kinabukasan kapag itinuloy natin. Dinampot ni Diana ang baso ng juice, saka sandaling lumagok. To be honest, mas magaling ka pang magturo kaysa kay Fro. Nako, hindi naman. Mas may karanasan sila kaysa sa akin. By the way, matanong ko lang, mahilig ka ba sa mga urban legend? Ha? Ano? Urban legend? Oo. Mahilig ako ron. Teka, bakit mo natanong? Sumandal si Diana sa upuan, tumingin sa maliwanag na buwan. Mahilig din kasi ako ron, lalo na sa aswang. Parang nasabik si Vicente na pakinggan kung ano ang maaari niyang malaman. Alam mo, hindi tayo close. I mean, ngayon lang tayo nagkita at nag-ausap, pero pwede ko bang malaman kung anong dahilan? Kung bakit ka nahilig doon? Ngumisi si Diana at napailing. Sasabihin ko, pero kapag ito sinabi mo sa iba, humanda ka sa akin. Huminga ng malalim si Diana. Inalala nito ang nakaraan. 9 na taon pa lang ako noon. Mag-isa lang ako sa bahay. Kasi nasa trabaho mga magulang ko. Narinig ko sa kabilang bahay na parang may naglalakad sa bubong. Sumilip ako sa bintana. Pagtingin ko, nakita ko sa bubungan ng kapitbahay namin isang lalaki. Walang damit, nakapantalon. Tapos nakadapa siya sa bubong na para bang binubutas niya. Bata pa ako noon, kaya hindi ko pa nakontrol ang reaksyon ko. Napasigaw ako. Tumingin sa akin ni lalaki. Madilim, kaya hindi ko makita yung mukha niya. Pero iba ang kutob ko noon. Nang gumapang siya at lumundag papunta sa bubungan namin. Alam ko na agad na hindi siya tao. Sa sobrang takot ko, nagkulong ako sa kusina namin. Maraming bawang doon, kaya hindi nakapasok ang lalaking yon. Doon pa lang na-realize ko na baka aswang ang lalaki. Buntis din kasi yung kapitbahay namin. Sinabi mo ba yan sa mga magulang mo? Oo, naniwala naman sila. Kaya nga lumipat kami ng bahay. Lagi na kasi akong inaaswang dati. Kaya napilitan kaming umalis doon. Dahil nga sa experience niyon. Kaya nagkaroon ako ng interes sa mga urban legends. Lalo na sa aswang. Ang astig, no? Di ko inaakala. Ang pinakamagandang sikat sa school may ganitong karanasan at naniniwala sa ganun. Akala ko, ako lang naniniwala dun. Natawa na lang ng mahina ang babae. Sa isip-isip niya, ayos din naman palang kausap si Vicente sa ganung bagay. Ikaw, anong alam mo sa aswang? Umupo ng maayos si Vicente at bumelo. Marami silang uri. Tik-tik, wakwak, manananggal, abwak, basta marami. Pero ang mas nakatatakot, yung tik-tik. Kasi ang mga tik-tik, madalas sila nagkakagusto sa mga magagandang katulad mo. Baka nga tik-tik yung nakita mo nung bata ka pa eh. Tinatakot mo ba akong weirdo ka? Hindi naman. Huwag kaya kitang ipahatid pa uwi para maglakad ka palabas ng village namin. Para malaman mo kung totoong may aswang. Malay mo, may aswang dito sa amin. Huwag na. Sa tipo ng area niyo dito parang may aswang talaga rito. Takot ka pala eh. Tumayo si Diana nang makitang may pumasok na gwapong lalaki sa kwarto nito. Diyan ka lang, may gagawin lang kami. Ibibigay ko sa iyo ang bayad ko kapag natapos na kami. Anong gagawin niyo? Hindi na sumagot si Diana. Isinarado na lamang nito ang pinto ng balkonahe. Nakita na lang ni Vicente mula sa salamin
na naghahalikan si Diana at ang gwapong lalaki sa silid. Sabi nila walang boyfriend to. Sino yun? Nanlaki ang mga mata ni Vicente nang makitang nagsimula na ngang magbakbakan sa loob. Tukaan ng tukaan ang dalawa habang si Vicente naman buhay na saksi lamang. Puro ungol at mura ang naririnig ni Vicente roon. Hindi siya mapakali. Hindi siya komportable dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganun. Masyado pang inosente ang isip ni Vicente sa ganung bagay. Sa katunayan, hindi pa siya nakararanas na makarating ng langit kasama ang isang babae. Tumalikod na lamang si Vicente at sa buwan na lamang siya tumingin. Makalipas ang isang oras, humupa na rin ang tila digmaan sa silid ni Diana. Kanina niya pa gustong umalis pero hindi siya makadaan. Mga ilang sandali lang, muling nagbukas ang pinto ng balkonahe. Bumungad si Diana na nakatapis lang ng kumot habang ang lalaki naman kaswal lang na lumabas ng silid na parabang walang nangyari. Eto na ang bayad ko. Sabihin mo kay Kuya Rob, ihatid ka hanggang sa inyo. Pambihira ka naman. Hindi mo naman nasabi na mag-aanuhan kayo ng boyfriend mo. Sana pinalabas mo muna ako. Kunwari ka pang hindi gusto yung mga nasaksihan mo. Sige na. Aalis na ako. Hoy! Araw-araw mo akong tutulungan. Baka nakakalimutan mo. Oo na. Oo na. Maputi din si Vicente kaya kitang-kita rin ang pamumula nito. Natawa na lang din si Diana. Muling huminga si Diana sa kanyang pagkakahawak sa kama. Sobrang gaan talaga ng ganyang pakiramdam kapag may naikakama siyang lalaki. Pinikit ni Diana ang kanyang mga mata. Hindi nito namamalayan, nakatulog na pala siya sa sobrang pagod. Nagising si Diana dahil sa malamig na hangin nagmumula sa nakabukas na balkonahe. Nagtaka ang babae. Sa pagkakatanda kasi ni Diana, naisara niya na ang balkonahe na yun. Bakit pa nakabukas ito? Kainis naman. Ang lamig-lamig eh. Walang kasuot-suot ang babae na bumangon. Kampante siyang wala namang makakakita sa kanya. Kahit pumunta pa siya ng balkonahe. Dumungaw siya roon, wala namang katao-tao. Pero nang nagbalik na siya at isinara ang balkonahe, nakarinig siya ng sitsit. Agad na nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Natatakot kasi siya tuwing nakaririnig siya ng sitsit. Ganun na ganun ang narinig niya noong inaswang siya noon. Mabilis siyang pumasok ng silid. Nagmamadali siyang nagbihis. Kinuha niya rin ang cellphone. Tinawagan ang kanyang driver na si Rob. Kuya Rob, pakitingnan nga sa labas kung may ibang tao. Lumabas ng silid ang babae. Nakasalubong niya ang lalaking si Rob sa hagdanan. Ma'am, wala naman. May nararamdaman ako kanina. 3:00 na po ng madaling araw, ma'am. Wala na pong gising. Tulog na po ang mga kasambahay. Tayong dalawa na lang po. Hindi pa nakontento si Diana. Lumabas ito ng mansyon. Tiningnan ang paligid. Wala silang nakitang bakas pero hindi pa rin mawala ang takot ng babae. Bumalik ang kanyang trauma noong bata pa siya. Ma'am, di po kaya guni-guni niyo lang? O kaya naalimpungatan lang po kayo? Napabuntong hininga ang babae. Pinagpalagay na lamang niya na guni-guni niya lang ang mga narinig. Ay, siguro nga guni-guni ko na nga lang. O ikaw, bakit gising ka pa? Tinawagan niyo po ako, ma'am eh. Pasensya na. Sige na, matulog ka na ulit. Tumango na lamang ang lalaking si Rob. Bumaba ito ng hagdan habang si Diana naman napaupo na lamang sa baitang at napailing. Tama, hindi na ako inaaswang. Bata pa ako noon at wala na yun ngayon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Diana. Parang tangang kinakausap ni Diana ang kanyang sarili. 1 buwan ang nakalilipas.
mas naging madalas ang pag-uusap at pagkikita ni Diana at ng werdong si Vicente. Yun ay dahil nagiging maganda ang epekto ng pagtuturo ng binata kay Diana. Napagpasyan kasi ng mga magulang ng dalaga na si Vicente na lang ang opisyal na tutor ng babae. Kumbaga, kinontrata si Vicente para si Diana lang ang kanyang tuturuan. Bukod pa roon, malaking pabor na rin kay Diana na nakakasama niya si Vicente. Dahil sa mga nakalipas na linggo, napapadalas din ang pakiramdam ni Diana na parabang may sumusunod sa kanya at nagmamasid. Wala ka bang sundo ngayon? Bakit tayo magta-tricycle? Wala si Kuya Rob. Umuwi sa kanila. Patay daw kasi yung lola niya. Nasa gilid ng kalsada ang dalawa nang may dumaang tricycle at pinara ni Diana. Nagtaka si Vicente dahil sa ibang direksyon sila pumunta. Sa pabalik-balik kasi ng binata sa bahay ni Diana, kabisado nito ang daan patungo roon. Uy, bakit dito tayo dumaan? Palayo na ito sa bahay niyo ah. Sino bang nagsabi na pupunta tayo sa bahay? O di ba nag-aaral tayo? Ngumiti ng nakakaloko ang babae. Itinuon nito ang atensyon sa cellphone. Nanahimik na lang din ang binata at makalipas ang ilang minuto, huminto na rin sila sa isang motel na nakatirik sa gilid ng kalsada. Pagbaba pa lang ng dalawa, nakaramdam na kaagad ng kaba ang binata. Tila iritado naman ang mukha ni Diana. Hindi niya gusto ang pangungunsumin ng lalaki. Uy, isang buwan pa lang tayo magkaibigan. Hindi porket nalaman mong virgin pa ako, dito mo na ako dadalhin. Huwag naman ganyan. Sumingkit ang mata ni Diana. Natatawa na lang siya dahil sa sinabi ng binata. Ang totoo kasi, meron siyang gustong kitaing tao. Isang lalaki na ilang araw niya lang na nakatext at nakakatawanan. Ang lalaking iyon ang labis na pumukaw ng atensyon ng dalaga. Hindi naman sobrang gwapo ang lalaking iyon. Masasabi ni Diana, simple lang ang mukha, pero grabe ang sex appeal. Kahit alam pa niyang mas matanda sa kanya ang lalaki ng halos 2 dekada. Ano bang tinitingnan mo sa cellphone mo? Kanina ka pa tingin ng tingin dyan. Pinakita ni Diana ang larawan ng isang lalaki na parabang nasa 45 ang edad. Malinis at mukhang disente ang nakita ni Vicente sa screen. Mas mukha pa ngang matinong tingnan kesa sa kanya. Oh, papa mo? Anong gagawin ko sa papa mo? Ang slow mo talaga. Hindi ko yan, Papa. Ano? Papa ko yan. Papa tirikin ang mata. Ha? Pinagsasabi mo? Hindi ko alam. Pero iba ang dating niya sa akin. May something sa kanya. Malalaman ko yon kapag nasa loob na ako ng motel na yan. Ibig mong sabihin, makikipag-anuhan ka sa ano na yan? O bakit? Masama ba? Uy, parang tatay mo na yan ah. Ano ka ba? Wala ka na ba talagang delikadesa? Kababae mong tao eh. Bakit ang hilig mong… Bakit? Mga lalaki lang ba ang pwedeng makipagtalik sa kung sino-sino? Hindi ba pwedeng gawin din yun ng isang babae? Malamang hindi. Babae kayo. Dapat iniingatan nyo ang puri ninyo. Hindi yung kung sino-sino lang sumasakay sa inyo. Ano ka ba, Pok? Pok-pok! Yan ba ang sasabihin mo? Hindi ako ganun. Ginagawa ko ito kasi hinahanap-hanap ito ng katawan ko. At kahit na ganito ako, hindi naman ako kalad ka rin. Marunong akong pumili ng lalaki na alam kong hindi patapon. Kahit pa, hindi ka ba nahihiya? Baka kung ano sabihin ng iba. Alam ba nila? Ikaw lang naman ang nakakaalam. At saka, teka nga, bakit ka ba nakikialam? Tutor lang naman kita. Sino ka ba? Ito naman, tutor lang ba talagang tingin mo sa akin? Oo. Ano pa ba dapat? Akala ko kasi itinuturing mo na rin akong kaibigan. Ako kasi, ganun ang tingin ko sa'yo ngayon. Pasensya ka na. Hindi pala tumugma. Umirap na lamang si Diana
Ayaw niya kasi ng drama sa buhay. Hanggat maaari, gusto niya lang ng chilang na buhay. Huwag kang lumagpas sa kung ano lang dapat na meron tayong dalawa. Huwag mo kong pakikialaman sa mga gusto ko. Sige, magmula ngayon bahala ka na. Aalis na ako. Hindi naman parte ng pagiging tutor ko ang ihatid kita sa motel. Tawagan mo lang ako kapag tapos na kayo. Mag-enjoy ka sana. Hindi na nagsalita pa si Diana. Pumasok na ito sa loob ng motel habang naiwan namang nakatayo si Vicente. Bago umalis si Vicente, naramdaman niyang parang may kumukulo sa kanyang belt bag. Nang buksan niya iyon, naalala niyang dinala niya pala ang langis ng kanyang lolo Ampio. Ang langis na yun daw ang nakakadetect kung may aswang nga sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng binata habang tinitingnan ang langis. Sigurado siyang may aswang sa area na yun, pero mas pinili na lamang niya ang umalis dahil sa inis sa dalaga. Samantala, agad namang nakuha ni Diana ang numero ng silid kung saan naghihintay ang lalaki. Ang lalaking iyon na nagpakilala sa kanya bilang Alejandro. Nakilala niya lamang iyon sa isang dating site. Gabi-gabi niyang nakakausap sa call and text si Alejandro. Dahil din sa lalaki, kaya pansamantalang natigil ang pagiging playgirl niya. Kumbaga, natuon lang talaga ang focus ni Diana kay Alejandro. At ang dahilan, hindi niya maipaliwanag, basta't pakiramdam niya lang may kakaiba sa lalaki na dapat niyang malaman. Pagbukas niya ng pinto, ay bumungad si Alejandro na nasa isang lamesa. Hindi kalayuan sa kama, may alak sa lamesa. Naruroon din ang pagkain na sakto lamang para sa kanila. Para bang isang date ang napuntahan ni Diana sa halip na bakbakan kaagad. Lumapit agad si Alejandro sa kanya at inalalayang makaupo. Nice to see you again, Diana. Pero, eto ang una nating pagkikita. Tama ba ako? Ang ibig kong sabihin parang nakita na kita noon. You look so familiar. Ngumiti si Diana. Parang pamilyar ka rin sa akin. Hindi yung mukha, pero yung presensya mo. Parang nagkita na tayo somewhere. I just can't remember. Nakakatawa, diba? Pero ang mahalaga, komportable tayo sa isa't isa. Gumulong ng gumulong ang usapan ng dalawa hanggang sa hindi na malaya ni Diana. Nalilibang na pala siya. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam sa lalaking si Alejandro. Hindi niya maintindihan kung dahil ba namimiss niya lang ang kanyang ama o sadyang apektado siya sa appeal ng lalaki. Sa tuwing titingnan kasi ni Alejandro, bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa paningin niya, parang kasing edad lamang niya si Alejandro. Matapos ang oras nila sa hotel, dismayado si Diana. Wala namang kasing nangyari sa kanilang dalawa. Puro kwentuhan lang. I can drive you home. Hindi. Okay lang akong mag-isa. May magsusundo naman sa akin. Boyfriend? Hindi. Driver ko. I see. So, mauna na ako. Thank you for tonight. Ingat ka sa pag-uwi. Salamat din, Diana. You made my night. Send me a message kapag nakauwi ka na. Tumango na lamang si Diana. Pinagmasdan na lamang niyang sumakay si Alejandro saka umalis. Kainis. Wala nga pala si Kuya Rob. Paano ko uuwi nito? Sa mga ganoong oras, pahirapan ang makahanap ng sasakyan. 12:00 na rin kasi ng madaling araw. Nahihiyari naman siyang pabalikin si Alejandro dahil malayo pa ang uuwian noon. Well, wala naman akong magagawa. Kailangan kong maglakad. Malapit lang naman rito yung sakayan ng tricycle pabayan. Sana mayroon pa. Mag-isang naglalakad ang babae sa gilid ng kalsada. Ang inaakala niyang malapit lang na terminal, malayo pala kung lalakarin. Tila ba nagsisisi ang babae sa ginawa niyang desisyon. Lumingon siya sa likuran nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa mga ganoong pagkakataon,
mas lumalabas ang pakiramdam ni Diana, lalo na kapag kinakabahan. Dinukot niya sa bag ang ballpen na maaari niyang ipangsaksak dahil sa kaba, para bang wala ng espiritu ng alak sa kanyang katawan. Kinakabahan si Diana noong mga sandaling iyon. Mas nakadagdag ba sa pagkabahala niya ang ideyang walang ibang naroon kundi siya lamang. Kung sino ka man, pwede kitang pagbigyan. Huwag mo lang akong saktan. Nilakasan na lamang ni Diana ang loob na sabihin iyon. Sa isip-isip niya kasi, baka may manyakis na nakasunod sa kanya. Nang wala namang tumutugon, nagmamadaling maglakad na lang ang babae. Halos matapilok pa siya dahil sa taas ng kanyang takon. Makailang ulit na rin siyang napalunok. Kahit hindi siya paladasal, bigla na lamang nakabisado niya ang ama namin. Kung sino-sinong santo na rin ang kanyang tinatawag. Napatili si Diana nang may humawak sa kanyang balikat. Nasa aktong sasaksakin niya sana ng ballpen na yun. Nang mapagtantong si Vicente pala yun, agad niyang pinagpapalo ng kanyang shoulder bag ang lalaki sa sobrang inis. Walang hiya ka? Tinakot mo ko eh. Ano bang ginagawa mo? At bakit mo ko sinusundan? Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo. Galing ako sa bahay niyo. Ang tagal mo umuwi. Kaya binalikan kita rito. Nag-alala kasi ako eh. Hindi ka nagre-reply. Pero pagpunta ko ng motel, wala ka na daw dun. Kaya dito na ako pumunta. Naisip ko kasi baka naglakad ka since wala ka namang masasakyan. Pero hindi kita sinusundan ha. Kaya nang matanaw kita, tumakbo agad ako. Hindi mo ko sinusundan. Patago-tago ka pa nga. Uy, hindi ah. Nung matanaw kita, lumapit ka agad ako. Bakit naman ako magtatago? Hindi ikaw yung nakasunod sa akin? Meron ba? Kanina, ramdam ko. Alam mo kanina bago ako umalis, may aswang sa area ng motel. Napahaplos ka agad ng braso si Diana. Sa halip na humupa ang kaba niya dahil sa kasama niya, parang mas lalo pa yatang lumala. Aswang? Paano mo nalaman na may aswang doon? Imbento ka ha? Inilabas ni Vicente ang langis na nasa garapon. Pinakita lang ito ng lalaki kay Diana. Salubong naman ang kilay niya nang hawakan yun. Ano to? Bagoong alamang? Baliw, langis nga yan. Kapag may aswang sa paligid, mga 10 metro ang distansya, kukulo yan. Yan ba yung nabanggit dun sa libro na binasa ko? Tumango si Vicente bilang pagsang-ayon. Pero parang imposible na may aswang sa motel na yun. Ano yun, naka-check-in? Utak mo talaga may ubo. Tara na nga, baka mamaya niyan may aswang din sa kalyang ito. Naglakad na ang dalawa paalis. Alerto lamang sila sa kanilang dinaraanan. Dahil kahit pa may mga poste naman ng ilaw, hindi pa rin sila kampante. Paano ka pala nakabalik? May sasakyan akong tricycle. Ibinaba agad ako sa kaligitnaan lang, kaya tinakbo ko na lang pabalik ng motel. Dapat hindi ka na bumalik. Bukas na lang tayo mag-aral. Ngumisi si Vicente na parabang nainsulto ito. Hindi naman yun ang iniisip ko. Alam mo, wala kasi akong tiwala sa lalaki mo. Parang unang tingin ko pa lang parang may gagawing hindi maganda. Vicente? Oo na, hindi na ako makikialam. Hindi ka pa nga nagpapasalamat na may kasabay ka na ngayon. Eddie, thank you! Lumipas ang mga sandali. Natanaw na rin ng dalawa ang terminal ng tricycle. Kaso sa kasamaang palad, wala ni isang tricycle ang naroon. Napakunot na lamang ng ulo si Vicente. Ano gagawin natin ngayon? Wala namang masasakyan. Umupo ang dalawa sa mahabang upuan na bakal. Nasa ilalim sila ng poste habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Wala tayong magagawa. Maghihintay tayo na may mapadaan na tricycle. Huminga na lamang ng malalim si Diana. Kahit paano, nakahinga na rin siya ng maluwag. Palihim siyang umiti at nagpasalamat sa binatang si Vicente. Kung minsan, naiisip niyang paanong nakakatiis si Vicente sa ugali niya. Wala ka bang pamilya?
Ikinagulat ng binata ang tanong na yon. Hindi nito inaasahan na magiging interesado ito sa kanya. Meron pero wala sila. Ha? Meron pero wala? Ibig kong sabihin wala na sila. Patay na. Pero nananatili pa rin sila sa puso ko. Kaya pakiramdam ko, may pamilya pa rin ako. Bahagyang lumungkot ang mukha ng binata. Tinapik naman ni Diana ang balikat ni Vicente. Anong nangyari? Yung papa ko nakulong. Napagbintang ang magnanakaw. Namatay siya sa kulungan dahil sa bugbog. Yung mama ko naman, nabaliw nang mawala si papa. Tapos kalaon na nun, ano siya? Tumalon siya sa tulay. Narinig na lamang ni Diana na sumisinghot-singhot na si Vicente na nakayuko pa ito. Sorry, hindi ko na pala dapat tinanong. Kaya nga nagsisikap ako sa buhay. Kasi si Lolo Ambio na lang ang kasama ko. Gusto kong suklian ang paghihirap niya sa akin. Kinakaya ko lahat ng pambubuli, panlalait, pambabaliwala. Lahat kinakaya ko. Tapos ikaw, ano? Ha? Anong ako? Wala, ilang ako. Umupo na lang muli si Vicente at huminga ng malalim. Pero ang mahalaga, mabuti kang tao, Vicente. Kahit dumaan ka sa hirap, wala kang inaapakang tao, ay di laban lang. Niinggit nga ako sa'yo kasi wala kang iintindihin sa buhay. Ang ganda mo kasi, tsaka sexy pa. Hindi nga lang matalino pero mayaman naman kayo. Hindi dapat kinaiinggitan ang isang taong hindi nabibigyan ng atensyon ng magulang. Kung sabagay, pasensya na ha. Bigla na lamang humiga si Diana at inunan pa nito ang hita ng binata. Ikinagulat naman iyon ni Vicente, ngunit wala naman itong nagawa. Idlip lang ako Gisingin mo ako kapag may tricycle na. Ayos ka rin na. Pumikit si Diana. Sinubukan niyang matulog, kaso malamig na mga oras na yun. Maikli pa naman ang suot niya, kaya lalo siyang giniginaw. Mga ilang sandali lang, nagulat na lamang si Diana nang biglang tumayo si Vicente. Dahil doon, nalaglag si Diana sa lapag. Tumama ang mukha niya sa lapag at parabang bumakat ang labi nito sa semento. Ano ba? Bakit ka ba tumayo bigla? Hindi na muna nagsalita si Vicente. Pinakita nito ang langis na kumukulo. Diana, may aso sa paligid. Malapit lang siya sa atin. Tingnan mo kumukulo. Nataranta ang dalawa, palingon-lingon sa paligid. Mas tinalasan pa ang kanilang pakiramdam habang ang langis naman ay palakas ng palakas ang kulo. Sinyalis ng aswang ay palapit na rin ang palapit sa kanila. Hindi alam ni Diana ang kanyang sasabihin. Kinikilabutan siya sa nangyayari. Hindi iyon ang unang beses na naka-encounter siya ng aswang, pero walang bago sa kanyang nararamdaman. Kahit hindi na siya bata, sobra pa rin siyang kinikilabutan. Dito, tago! Hinila siya ng binata papasok sa isang maliit na waiting shed na naharangan ng mga pinagtagpi-tagping plywood. Huwag kang maingay. Tahimik lang silang nakatago noong mga sandaling yun. Maya-maya lamang, naramdaman na lamang nila na tila mayroong dumating. Narinig nila ang mabibigat na yabag. Hindi nakatiis ang dalawa. Marahan silang dumungaw. Nakita nila ang isang lalaki na walang damit pang itaas. Nakapantalon lamang ito ng maong at nakapaa. Ganun na ganun ang nakita ni Diana noong siya ay bata pa. Malakas din ang kutob niya na yun din ang nakita niya ng mga puntong yun. Parehong-pareho kasi ang representasyon ng nararamdaman niya. Nang lumingon sa direksyon nila ang aswang, ay dali-dali nilang binawi ang pagdungaw. Naramdaman na lamang nila na unti-unti nang lumalapit ang aswang sa waiting shed. Sa sobrang kaba, magkayakap na lamang ang dalawa. Pero hindi tumigil ang aswang sa paglapit sa kanila.
nang may mapadaang truck sa kalsada. Nalaman nilang umalis na ang aswang nang hindi na kumulo ang hawak ni Vicenteng langis. Wala na. Hindi na kumukulo. Wala nang aswang. Wala na nga. Mukhang kailangan na nating umalis dito. Dali-daling tumakbo ang dalawa papuntang kalye. May nakasalubong silang isang jeep. Agad nila iyong hinarang. Galit ang matandang driver dahil ayaw nilang tumabi. Kung hindi kayo tatabi, ama, sasagasaan namin kayo! Tay, pwede po ba kaming makisakay? Sige na po. Wala na kaming masakyan eh. Emergency lang po. Gusto nyo ng emergency? Magkaka-emergency talaga! Kapag sinagasaan ko kaya, umalis kayo dyan sa daraanan ko! Halos maputol ang ugat sa liig ng matanda sa kasisigaw. Pero wala itong nagawa. Nang ipakita ni Diana ang kanyang dibdib, natulala ang matanda. Tila natunaw ang galit nito at unti-unting umarko ng ngiti ang muka. Nako, sige na. Sakay na. Manyakis pala tong matandang to eh. Sumakay na ang dalawa sa likuran ng jeep. Palingon-lingon pa ang matanda kay Diana. Pero pinagsabihan naman ito ni Vicente. Nakarating sila sa bayan ng ligtas. Sa lugar na iyon, marami-rami ng tao. Gawa ng sa palengke nga pala ang destinasyon ng matanda. Matapos makapagpasalamat, naglakad na rin si Diana at Vicente. Umupo sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan lamang ang mga abalang tao sa palengke. Yung kanina, palagay ko, siya yung aswang na nakita ko nung bata pa ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Eh kung yun nga yun, ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, kilala ka pa rin niya? Hindi ko alam. Kinaumagahan, nakarating na ang dalawa sa kanilang mansyon. Walang katao-tao. Tanging sila lang dalawa. Pinalayas na kasi ni Diana ang kasambahay. Nabwisit siya dahil puro lang kaartihan ang ginagawa. Magpahinga ka na lang sa kabilang kwarto. Sige na, iidlip na muna ako. Mamaya pagising, saka tayo mag-aral. Sige. Naglakad-lakad si Vicente patungo sa kabilang kwarto. Sinalpak naman ni Diana ang sarili sa kama hanggang sa tuluyan na siyang napahimbing. Nagising ang dalaga na makarinig siya ng malakas na sigaw mula sa kabilang kwarto. Boses iyon ni Vicente. Nakasimangot agad ang babae nang marinig ang kumakatok na binata sa pintuan niya. Binuksan ni Diana ang pinto. Bumungad naman si Vicente. Napawis na pawis. Namumula ang muka na mukhang takot na takot. Ano ba? Bakit ka ba sumisigaw? Natutulog ako. Diana, makinig ka mabuti. Ano kasi, yung Alejandro, yung kinita mo sa hotel. Ano meron? Diana, siyang aswang! Sumeryoso ang babae pero hindi nito nagustuhan ang sinabi ni Vicente. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Siya nga! Paano mo nga nasabi? Anong ebidensya mo? Sige nga! Kasi binangungot ako na naginip ako na siya yung aswang. Tapos kinuha ka niya. Tapos… Manahimik ka nga! Naiirita ako sa'yo! Natameme si Vicente. Nabigla ito sa naging reaksyon ng babae. Sinasabi mong aswang si Alejandro dahil lang na naginip ka na aswang siya. Siraulo ka ba? Kahit kailan, hindi pa nagkamali ang panaginip ko. Madiwala ka! Panaginip lang yan. Hindi mo pwedeng dalhin sa korting ebidensya na yan. Kasi pwedeng imbento mo lang yan. Iniisip mo na nag-iimbento lang ako? Oo, papansin ka eh. Sa weirdo mong yan, hindi malabong gumagawa ka ng kwento para mas mapalapit sa akin. Nakakairita na. Mula nang makasama kita, parang lalong naguluhan ako sa buhay ko. Sunod-sunod ang aberya sa buhay ko, Vicente. Tapos ngayon, nakita mong masaya ako kay Alejandro, gagawa ka na naman ng kung ano-anong kwento. Napaka-sincere ng tao. Hindi mo kasi matanggap na kahit nasa 40s na siya, mukha pa siyang bata kaysa sa'yo. Ikaw? Pangit? Ganun ba? Nerd? Word?
Badoy! Corny! Yun bang sasabihin mo? Sandaling natahimik si Diana. Magkasunod na bundong hininga ang kanyang pinakawalan. Concern lang naman ako sa'yo eh. Kung ayaw mong may pangit na concern sa'yo, napakasimple lang naman eh. Sirain natin ang kontrata sa tutoring ko sa'yo. Burayin natin ang isa't isa sa mga buhay natin. Alam mo, kasalanan mo rin to eh. Tahimik lang naman ang buhay ko nung wala ka. Tamang pasok, uwi, kain, nood, tutor sa mga bubong estudyante. Tapos tamang nood ng bold. Pero isang araw lumapit ka sa akin. Parang laruan mo lang akong kinuha. Dinaan mo ako sa ganda na porket maganda ka, dapat makuha mo kagad ang approval ko. Pumayag ako maging tutor mo. Wala eh, ang ganda mo eh. Tapos ngayon, tingin mo lang sa akin kasangkapan na kapag kailangan mo, dapat nandyan ako at magagamit mo. Naging tao ako habang pinakikisamahan kita. Trinato naman kita ng tama. Kahit binababoy mo lang sarili mo, pilit kong itinataas ang respeto ko sa'yo na pilit mo namang binababa. Masaya akong sabay tayo nag-aaral dito sa bahay mo. Lahat ng yon, hindi ko pinagsisisihan. Kahit pati sarili ko, napapabayaan ko na sa kaisip ko. At kaintindi ko sa'yo, kahit na… Hindi ko naman sinabi na itrato mo ko sa kung anong gusto mo. Ginusto mo yan. Sinabi ko sa'yo na huwag kang lalagpas sa boundary natin. Pero lumagpas na ako eh. Habang tumatagal, iba ng tingin ko sa'yo. Nahuhulog ang loob ko sa'yo. Lahat ng yon, nahuhulog na ako. Lahat ng yung ginagawa ko kasi parang mahal na yata kita eh. Para bang may dumaang anghel dahil ang mga sandaling yun, namayani ang katahimikan. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa balkonahe na nakadagdag naman sa dramang namamagitan sa kanilang dalawa. Sa ginawang pagtatapat ng binata, napangisi at napatawa na lamang si Diana. Hindi niya kasi kailanman nakita si Vicente bilang lalaki sa buhay niya. Sorry, pero hindi kita type. Pwede kitang ituring na kaibigan. Pero suklian yung pagmamahal mo? Never! Hindi kita nakikitang lalaki na makakasama ko. Eh kasi pangit ako. Oo, kasi pangit ka. Masaya ka na ba? Paano ako magiging masaya kung pagiging ang pangit lang naman pala ang problema? Tapos ngayon iiyak ka. Ay di ba yun ang gusto mong marinig? Alam mo ang problema sa'yo? Pangit din ang tingin mo sa sarili mo. Kaya pangit din ang tingin sa'yo ng mga tao. Tapos maninisi ka sa iba na hindi ka magustuhan kasi pangit ka. Kasalanan mo yun. Kasi ayaw mong ayusin ang sarili mo. Kunwari ka pa? Kahit siguro aswang basta gwapo, papatulan mo. Oo. Total gano'n naman kababang tingin mo sa akin, di ba? Kahit aswang basta gwapo, sige. Kahit basurero basta gwapo, sige. Kahit mamamatay tao basta gwapo, sige lang. Lahat sasakyan ko basta gwapo. O ano? Happy ka na? Umalis ka na. Ayoko nang makita ka kahit kailan. At kalimutan na natin ang isa't isa. Mas maganda pang magpakain sa aswang kaysa magpakain sa'yo. Padabog na isinarado ni Diana ang pinto. Nagbagsakan pa ang mga nakasabit. Sa unang pagkakataon, naramdaman na lamang ni Diana ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya inaakala na ganun ang magiging impact sa kanya ng mga sinabi ni Vicente. Dinampot na lamang ni Diana ang kanyang cellphone. Makikipagkita na lamang siya kay Alejandro. Pagdating ng tanghali, umalis siya ng mansyon. 12:00 na nagkita sila ni Alejandro sa plaza. Hindi siya pumasok noon para lang makipaglandian. Gusto niyang libangin ang sarili niya para lamang makalimot. 4:00 na ng hapon, niyaya ni Alejandro si Diana sa bahay nito. Agad din namang pumayag ang dalaga nang hindi man lang nag-iisip. Mag-isa ka lang dito? Kararating lang ng dalawa matapos ang halos 1 oras na biyahe. Medyo nakaka-relax ang lugar na yon dahil puro puno ang nasa paligid. Sa ibang sabi, nasa liblib na parte ang bahay na yon. Kasama ko rito noon yung ex-wife ko. Nag-asawa siya ng iba kaya mag-isa na lamang ako.
Huwag kang mag-alala. Matagal na yun, kaya wala na akong sabit. Hindi ko naman iniisip yon. Pinaupo na muna ni Alejandro ang dalaga sa sofa at kinuha ang bag nito saka iniligay sa kabilang sofa. Pasensya ka na, ang layo ng bahay ko. Ganitong lugar kasi ang gusto ko. Tahimik, malayo sa ingay at sariwa ang hangin. Naku, ayos lang naman. Masaya nga ako kasi nakaka-relax dito. Dito ka lang. Ipagluluto kita ng makakain. Sige, maraming salamat. Kasyual na nagtungo ang lalaki sa kusina. Napatingin pa si Diana roon. Kahit anong gawin niya, hindi niya talaga nakikitaan ng pagiging aswang si Alejandro. Malayong malayo sa sinabi ni Vicente. Para sa kanya, marahil gumagawa lamang ng kwento si Vicente para layuan niya si Alejandro. Kung totoo man ang panaginip na yun, hindi niya yun dapat isipin dahil panaginip lamang iyon. Habang abala ang lalaking si Alejandro, sinuyod naman ni Diana ang tingin sa paligid ng bahay. Saka lamang niya napansin na parang ang dilim. Hindi dahil sa walang ilaw o mahina ang liwanag, kundi dahil na rin sa mga disenyo ng bahay na halos lahat ay kulay itim. Napukaw ang atensyon ni Diana sa isang maliit na ribulto na nakapatong sa antigong lamesa sa gilid. Ang maliit na ribulto na yon ay may pakpak, sungay at kakaiba ang pagkakahulma ng mukha. Ang weird din pala ng taste ni Alejandro sa interior design. Siguro dahil may edad na din siya. Bumalik na rin siya sa sofa. Ang lahat ng kanyang napansin ay pinagsawalang bahala na lamang niya. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano pa dahil katwiran niya sa sarili niya. Naroon siya para makapag-relax at para na rin mailabas ang init ng katawan. Kalahating oras na ang lumilipas. Natapos na rin ang niluluto ni Alejandro. Sabay na silang kumain sa lamesa. Graduating ka, di ba? Oo. Ang bata mo pa. Pero bakit interesado ka sa akin? Malapit na ako mag-50. Mas may bata pa naman dyan, di ba? Sawa na ako sa mas bata. Gusto ko namang makatikim ng matanda. Kakaiba ka rin ah. You're so wild. Napangiti na lamang si Diana. Hindi pa nakakalimang minuto'y nakaramdam na si Diana ng pagkahilo. Noong una, inakala niyang lumilindo lamang. Pero pagtingin niya kay Alejandro, lumalabo na ang kanyang paningin. Alejandro, anong nangyayari sa akin? Diana, ang sabi ko naman sa'yo last time, nice meeting you again. Nagkita na tayo noon. Naguguluhan ang babaeng si Diana ng mga sandaling yun. Naaanigan niya pa na parang nakangiti ang lalaki. Hindi malaman ni Diana ang dahilan. Wala siyang nakikitang pag-aalala sa mukha ni Alejandro kahit nahihilo na siya. Sa wakas, hindi na narinig ni Diana ang sinabi ni Alejandro dahil tuluyan na siyang nawala ng malay. Wala nang kaalam-alam ang dalaga kung ano pa ang mga nangyari. Basta't nang magising siya, nasa isang silid na siya ng maraming rosas. Pipikit-pikit matapang bumangon ang babae. Napahawak siya sa kanyang ulo at sumasakit pa ang kanyang ulo. Teka, iba na ang suot ko. Napansin niyang naging pulang dress ang suot niya. Nang ilibot niya ang kanyang tingin sa malaking silid, nakita niya si Alejandro na nakaupo sa parang trono sa gilid ng silid. May hawak iyong wine glass na may alak na amoy ubas. Alejandro, nasan tayo? Ano to? Wala ka bang naaalala sa gabing ito? Ha? Sandaling bumalik sa alaala ni Diana ang mga sinabi ng lalaki bago siya nawalan ng malay. Diana, isipin mong mabuti, 11 taon na ang nakalilipas mula nung una tayong magkita. Sandali, ngayon lang naman tayo nagkakilala. Saka anong sinasabi mong 11 taon?
9 years old pa lang ako noon. Teka, Sumilay ang nakalulukong ngiti sa mukha ng lalaking si Alejandro. Sa ngiting iyon, nakaramdam si Diana ng kakaibang takot. Tila ba nagbago ang tingin niya kay Alejandro. Ang maginoo at matipunong lalaki nagdulot sa dalaga ng pagkailang, pagkabahala at kaba. Tama ang iniisip mo, Diana. Tama. Nanlaki ang mga mata ng babae. Tinangka niyang tumakbo, ngunit nadapa lamang siya dahil nakakadena ang magkabila niyang paa. Sorry. Nakalimutan ko palang nakakadena ka pala. Marahang bumangon si Diana habang dinadama ang pagtama ng dibdib sa simento. paano mo ko nagawang lukuhin? Paano? Simple lang. Napakababa mo kasing babae. Napakadali mong kunin. Kumagat ka sa paing ko. Matagal ko ring hinintay ang pagkakataon na ito para lamang mahanap ka. 11 taon, Diana. 11 taon. Sabihin mo, ikaw ba talaga ang aswang na nakita ko noon sa bubungan ng kapitbahay namin? Tumayo si Alejandro, lumapit sa babae. Hinaplos nito ang pisngi ng dalaga. Ako nga, wala nang iba. Pakawalan mo ko dito. Hindi na ako interesado sa'yo. Kahit kailan ayoko makipagbakbakan sa kama sa isang aswang. Oops, wag mong sabihin yan. Matagal ako naghintay. Kaya wag mong sasayangin ang lahat ng ginawa ko. Wala ka namang ibang gagawin. Kung hindi, ang magpaanak sa akin. Kapag nangyari yon, magkakaroon tayo ng isang magandang pamilya. Kinilabutan si Diana kay Alejandro. Hindi niya inakala na ang lalaking nais niyang matigman. Ito pala ang aswang na matagal nang naghahanap sa kanya. Kung nakinig lamang siya kay Vicente, hindi sana siya aabot sa ganoong punto. Magpaanak? Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo papayag ako na magpabuntis sa isang aswang? Manigas ka! Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Alejandro. Tila ba naiinis ito sa pagmamatigas ni Diana. Hinawakan ni Alejandro ng maigpit ang buhok ng dalaga. Persahan itong iniangat ang ulo ng babae. Saka ipinakita ni Alejandro ang pagpapalit ng kanyang itsura. Nanginginig sa takot si Diana dahil sa humahabang tenga at dila ni Alejandro. Nakakakilabot din para kay Diana ang pulang-pulang mata ng lalaki. Aswang! Aswang ka nga! Bitiwan mo ko! Nagbubumigla si Diana, ngunit masyadong malakas si Alejandro. Hawak-hawak ng lalaki ang braso niya. Napasigaw na lamang siya nang makaramdam na may humahagod na dila ng aswang sa kanyang pisngi. Maraming salamat. Kung hindi kita nakita sa bintanang yon, marahil walang saysayang buhay ko ngayon. Hindi! Ayoko sa'yo! Kahit kailan hindi ako papayag na makasama kang aswang ka! Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magkaanak sa'yo! Mas pipiliin ko pang mabaog kaysa makabuo ng isa na ikaw ang ama! At sinong gusto mo? Yung kaibigan mo yon? Siya ba? Gusto mo bang patayin ko na lamang siya? Ilalabas ko ang lamang loob niya at ibibigay ko sa'yo! Nang sa ganon, wala nang maging hadlang sa pagsasama natin! Nababaliw ka na! Totoo nga na ang mga aswang, sira-ulot mga baliw! Pero bago yun, gusto kong gawin muna natin ang matagal ko nang pinapangarap. Ang matikman ka sa kabilugan ng buwan. Lalong nanlamig sa kaba nang sapilitan na siyang itayo ni Alejandro. Lumitaw-litaw ang dila ng lalaki na siyang nagpatayo sa balahibo ni Diana. Tinulak ni Alejandro ang babae hanggang bumagsak si Diana sa kama na puno ng rosas. Isa-isa nang inalis ni Alejandro ang kanyang kasuotan. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala man lang naramdamang init sa katawan si Diana. Ang tanging nasa sistema niya
ay takot at kaba. Pangamba na baka magtagumpay si Alejandro sa nais nitong gawin sa kanya. Aalisin ko ang kadena mo para naman maipakita mo sa akin na mas wild ka pa sa aswang na katulad ko. Walang kahirap-hirap na sinira ng lalaki ang kadena habang si Diana naman nakasiksik sa pinakadulong parte ng kama. Wag! Lumayo ka sa akin! Aswang ka! Tumawa lamang ng tumawa si Alejandro. Tumulo pa ang malapot na laway nito sa kama. Tara na, Diana. Gumawa na tayo ng anak. Isang tao, isang aswang. Hindi mo ba iniisip ko ano magiging kalalabasan? Gumawa kayong mag-isa mo! Hindi. Kasama kitang gagawa. Dahil ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Tumigil ka! Menopause ka na! Sinipa ni Diana ang mukha ni Alejandro. Sinamantala niya iyon para tumakbo sa pintuan. Nabuksan niya iyon pero sa kasamaang palad, nahawakan na siya ng lalaki sa damit. Malakas siyang hinila pabalik ng kama na parang isa lamang siyang papel. Ang ayaw ko sa lahat, yung masyado akong binibitin. Sira ulo ka din no? Nung una nating pagkikita, gusto kong may mangyari sa atin. Pero ayaw mo. Tapos ngayon maglalaway ka dyan. Buwang ka ba? Hindi naman kabilugan ng buwan noon. Ngayon, bilog na bilog ang buwan. Tamang oras para gumawa ng sanggol na aswang. Muling lumapit si Alejandro. Pumaibabaw ito sa dalaga. Wala nang magawa si Diana ng mga sandaling yun, kundi ang sumigaw na lamang ng sumigaw. Vicente! Tila ba nagkaroon ng himala nang tawagin niya ang pangalan ng binata. Biglang napaalis si Alejandro sa kanyang ibabaw nang may pumalo sa likuran nito. Nakalimutan mo yata isara ang pinto, aswang. Kasama ni Vicente ang lulo nito, isang magsasaka na minsan kumalaban na ng aswang. Ikaw! Layuan mo ang babae yan! Krasya na nga po ko! Lolo naman, para naman kayong timang. Nang maglabas ng itak ang matandang si Ambio, tila na alarma ang aswang. Ngunit ganun pa man, hindi umatras si Alejandro. Sa halip, mas lalo pa nitong binago ang anyo. Anong akala nyo? Makukuha nyo sa akin ang babaeng ito? Tigilan mo na yan, Alejandro! Matanda ka na! Magbukos ka na lang kung kailan ka mamamatay! Ikaw ang manahimik! Mas matanda ako sa'yo! Pero mas mukha ka pang 50 kaysa sa akin! Natameme si Vicente sa kanyang narinig. Pero nang dahil doon, mas lalong lumakas ang kalooban ng lalaki. Agad namang tumayo si Diana. Pumunta sa likuran ng maglolo. Umalis na tayo rito. Nakakatakot siya. Apo, iha, mauna na kayong lumabas. Ako nang bahala sa isang ito. Sumang-ayon si Diana at Vicente. Hinanap ng matanda ang aswang na si Alejandro. Tumakbo naman agad palabas ng bahay ang dalawa. Paano mo nalaman na nandito ako? Nung natutulog ka, nilagyan ko ng tracker ang cellphone mo. Para kung sakaling mawala ka, alam ko kung saan ka pupuntahan. Palihim na humanga ang babaeng si Diana. Hindi niya inakala na si Vicente ang magliligtas sa kanya sa dami-dami ng lalaking nakilala niya. Mas malaki at maskulado ang katawan. Si Vicente pa talaga, napatpatin ang katawan ang kasama niya ngayon. Hawak-hawak ang kamay habang tumatakbo. Sandali! Huminto saglit. Bakit? May natapakan ako. Nang ilawan ni Vicente ang cellphone, nakita niyang dumudugo ang paa ng babae. Pasanin mo ko, dali! Hindi na hinintay pa ni Dianang pumayag ang binata. Pumasa na siya agad sa likod nito. Muling tumakbo si Vicente palayo. Hindi man lang nabibigatan sa babae. Sadyang naiilang lang siya sa kanyang nararamdaman. Diana, wag mo masyadong idikit ang dede mo. Naiilang ako eh. Nag-iinarte ka pa. Nakita mo na nga yan. Bilisan mo! Nang medyo makalayo-layo na, tumigil na muna ang dalawa. Pumila si Vicente ng tela at itinapal iyon sa babae. Sigurado ka ba na ayos lang ang lolo mo ron?
Huminga ng malalim si Vicente. Ayos lang yun. Kayang-kaya niya yun. Eh kapag namatay, di deads. Paliw ka? Ganun naman ang buhay, di ba? Kung oras mo na talaga. Vicente, gusto ko sanang umingi ng paumanhin sa mga nasabi ko. Ay, iyaan mo na yun. Pinatawad na kita. Bago pa kami nagpunta dito ng lolo. Magsasalita pa sana ang babae nang maramdaman nilang para bang may tao sa paligid. Kinuha ni Vicente ang malaking flashlight na nasa kanyang bag. Nang maitapat niya iyon sa kaliwang banda, nakita niya sa gilid ng puno ang isang lalaking nakatayo roon, naglalaway ng kulay itim na likido. Litaw na litaw ang mahaba nitong dila. Anong akala niyo sa akin? Matatalo ako na matandang yon? Agad nang marang si Vicente kay Diana. Ano nangyari kay Lolo? Ano pa nga ba? Nakita mo naman na nandito ako at wala siya, di ba? Dumukot naman si Vicente ng kung ano sa kanyang bag. Nakuha niya roon ang isang kutsilyo na ginamit niyang pambalat ng mangga. Tumakbo na lang kaya tayo. Nanginginig naman ang kamay ng babae ng dahil sa takot. Pinagpapawisan na rin ang singid nito dahil sa labis na kaba. Hindi pwede. Masusundan niya pa rin tayo. Wala tayong ibang choice kundi harapin ang bokong na to. Kaya mo ba? Tig-aalala ko para sa'yo. Kakayanin ko. Para sa'yo, Diana. Bahagyang pinalayo ni Vicente ang babae. Pumorma naman si Vicente gamit lamang ang pangkaraniwang kutsilyo. Sigurado ka ba na lalaban ka sa akin? Yan lang ang hawak mo? Baka naman nakakalimutan mo. Mangga lang ang kayang hiwain, hindi aswang! Pwes, ikaw ang unang aswang na gagawin kong mangga! Tila ba na insulto si Alejandro sa narinig? Mabilis na inatake ng aswang ang binata. Di hamak na mas malakas si Alejandro kay Vicente. Kaya naman, nabalibag dito si Vicente pabalik kay Diana. Vicente! Bumangon agad ang binata. Kahit na masakit pa ang likuran nito. Ayos lang ako. Malayo naman sa bituka. Malayo ba sa bituka? O gusto mo bang ilapit para mas mapadali ang buhay mo? Ikaw lang ang aswang na madaldal na nakilala ko. Buong tapang na umatake si Vicente. Pero dahil wala naman itong kaalaman sa pakikipag-away, napabagsak din ito ni Alejandro. Hindi ka obra sa akin. Lampa! Tinapakan na lamang ng aswang ang ulo ni Vicente habang nakahiga ito sa lupa. Tama na! Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Huwag mo na siyang saktan. Sasama na ako sa'yo. Nakikiusap ako. Noong mga sandaling iyon, wala nang ibang maisip na paraan ang dalaga. Alam niyang sa desisyon na yun, mas malaki magbago ang kanyang buhay. Pero kung yun ang makapagliligtas sa binata, handa na siyang gawin iyon. Nababaliw ka na ba? Huwag kang sasama dyan! Sorry, Vicente. Pero ito na lang ang alam kong paraan para mailigtas ka. Palagi mo na lang akong sinasagip sa maraming bagay. Sa ngayon, ako naman ang babawi. Naririnig mo ba ang sarili mo? Aswang yan si Alejandro! Aswang hindi tao! Aswang! Tama na! Nakakairita kayong pakinggan! Ang dadrama nyo! Diana, halika na't alis na tayo! Huwag! Diana! Buong lakas na tumayo si Vicente. Aktong lalapit siya kay Alejandro. Pero sa puntong yun, kinalmot na siya ng aswang gamit ang mahaba nitong kuko. Bagsak kaagad si Vicente at naging duguan. Vicente! Pakiusap! Wag! Tama na, please! Alejandro! Kung hindi lang dahil kay Diana, dinapos na kita ngayon! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa makitang ikaw ang kasama ng babae yan! Nagawa ulit tumayo ni Vicente. Sa pagkakataong iyon, naitarak niya ang kutsilyo sa liig ni Alejandro. Nagpagewang-gewang si Alejandro dahil doon. Iika-ika namang nilapitan ni Vicente ang dalagang si Diana. Ang daldal mo kasi!
Buti nga sa'yo. Pero ikinagulat ni Diana at Vicente ang makitang hinugot lang ni Alejandro ang kutsilyo. Anong tingin mo sa akin? Bata, madali lang mapatay ng lintik ng kutsilyo na ito. Aswang ako. Hindi ako katulad mo na mahinang nilalang. Paggewang-gewang na tumakbo ang aswang papalapit sa kanila. Pero bago pa man iyon makalapit, sumubsob na si Alejandro sa kanilang harapan. Napakapit na lamang si Diana sa braso ng binata. Nakita nilang may nakatarak ng palaso sa ulo ng aswang. Inilawan naman nila agad kung saan nagmula ang palaso. Lo, Lumapit ang matandang si Mang Apio sa kanila na wala man lang kagalos-galos. Akala po namin na paano na kayo? Anong napano? Lintik niyang aswang na yan. Tinakasan ako. Naduwag ata sa akin. Kayo ba? Ayos lang ba kayo? Si Vicente po, maraming galos. Sige, susunugin ko na lang ang aswang na ito at uuwi na rin tayo. At nang magamot kayong dalawa. Tinabunan na maglolo ng tuyong dahon ang katawan ni Alejandro. Saka lamang nila iyon sinilaban. Umalis lamang sila nang masiguradong nasunog na nga ang aswang. Paglabas nila ng gubat na yun, isang tricycle ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Dali-daling isinakay ni Diana ang binata. Pinaandar naman agad ng matanda ang tricycle. Makalipas ang kalahating oras, nakauwi na rin sila sa bahay ng matandang si Ambio. Pinahiga si Vicente sa lamesa at mabilis ding ginamot. Pagkatapos ni Vicente, ang mga paa naman ng dalaga ang inasikaso ng matanda. Habang si Vicente naman ay walang malay doong mga sandaling iyon. Alam mo ba, lagi kang nababanggit sa akin ng apo kong yan. Ang sabi niya, gusto ka raw niyang protektahan sa aswang. Kaya pala nagulat na lang ako. Nagpapaturo sa akin kung paano makipaglaban. Sa kasamang palad, hindi siya natuto. Sadyang pang-eskwela lang yata ang talino ng batang ito eh. Tiningnan ni Diana ang nagpapahingang si Vicente. Sa kanya lamang nabigyan ng pansin ang lahat ng ginawa ng binata para sa kanya. Iha, kalma ka na ha. Patay na ang aswang na matagal nang naghahanap sa'yo. Marami pong salamat sa inyo. Ako ang dapat magpasalamat. Kasi sa huling sandali ko rito sa mundo, nagawa ko pang makatulong. Sa totoo lang po, marami na akong nasabing masasakit na salita kay Vicente. Nahihiya ako. Kung sino pa ang hindi ko pinahalagahan, siya pa ang tumulong sa akin. Iha, pinatawad ka na ni Vicente. Kaya patawarin mo na rin ang sarili mo. Mas magiging masaya siya kapag ganon. Alam mo, kapag nakita mo na ang taong laging nandyan sa liwanag at sa dilim ng buhay mo, ibig sabihin, iyon na yon. Ha? Huwag mo nang hahayaang makawala pa. Si Vicente. Sa mga sandaling iyon, saka lamang napagtanto ng dalaga na hindi niya pala kayang mawala si Vicente sa buhay niya. Sa kanyang pag-iisa, ang binata lamang ang tanging karamay niya kahit isang buwan pa lamang silang magkakilala. Habang pinagbamasdan niya si Vicente, dito niya naramdaman na parabang si Vicente lang ang taong gusto niyang makasama. Kinabukasan, paggising ng binata, kinausap agad ito ng dalaga. Nagkaayos sila. Magmula noon, mas naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Tumagal ng halos 1 oras ang panliligaw ni Vicente at sinagot rin siya agad. Para kasi kay Diana, ayaw niyang magpaligoy-ligoy pa. Wala na siyang pakialam kung hindi kasing gwapo o kasing macho ng iba si Vicente. Ang mahalaga lamang sa kanya ay kaya siya nitong protektahan sa lahat ng oras, lalo na sa mga aswang.